mapagpalang hapon sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kalingap. Ayan. Patungo kami dun sa venue ng kasal ng aking stepson. Kasama ko yung kanyang tsahin, minsan Junin. Galing pa sila ng Quezon City. Ano yun, te? Baka bilangin. Punta kami ngayon dun sa 10 Cent to Heaven, sa lugar ng Mayagay. Nahulas ka to, di ba kayo? Sino nahulas? Simuli ka na. Kami yung bisitang pangbangal doon. Hindi siya nagsichaplik si Gerald? Hindi na. Lari mo naman ako. Kami nag-picture din. Ikaw na try mo i-chat ta. Hindi nga naka-open eh. Chat mo lang. Chat mo lang naka-diretso na siya. Joke, pag-joke. Wala din gusto. Malapit na kami sa ano natawag na magnetic. Lanay. Akit ng Sampaloc. Ito, nanay, nasa Fairview ah. Ayun, lanay eh. Ito na yung pinaka-magnetic na tinatawag. Ikaw, nararamdaman mo ba siya sa magnetic? Hindi yan? Hindi naman. Hindi o. Hindi ano? Hindi naman ko naman. Kahit yung sasakyan, nararamdaman na ano yung sasakyan. Hindi sa Batarod. Hindi, kahit yung masasakyan, kasi dahil sa ano. Parang umado ng konting hinarap. Hindi ka nung pangalan nung ano, nung venue. 10 Cent to Heaven. Vincent. May tubig dyan kaso hindi ba lagi? Ito yung proper ng Sampaloc, Tanay Rizal. Kakaliwa tayo. Ano po isang baso? Yung way papuntang ano, papuntang Concute. O Marilaki. Ito. Kaliwa ka na. Yan, dyan. Ayan, nandito tayo sa ano, 10 Cent to Heaven. Anong oras? Saan ba? 157. Saan po? Oh, ni Prince. Prince Kamat. Dito po, pumarking ka na lang dito sir, tapos pero pa kayo kung saan sila ako pa nakita. Hindi ba pwedeng babaan na lang dito? Ha? Dito na sila bababa. Ayun na, sila. Meron pa kami natin sa single na motor. Labas ako sa ano, hanapin ko muna natin Ano pagkala. mapag-mind eh, wala No? pa lang. Paglapit ko dun sa lugar natin, lalabas ako. Pero si dati nga, di nag-online, di siya pa. Hindi, may inaraw dito niya. Ito na ba talaga kay Kiko to? Hindi, ano ba pagkakasabi sa atin? Motive ba talaga nila, Black? Hindi, iba yata yan eh. Ayan, nandito na tayo mga kaibigan, mga kalingap sa 10 Cent to Heaven. Hanapin natin, parang tayo. Tara, dito tayo sa taas. Tara, tingnan natin dito sa taas. Oh, gaganda ng mga ano, tsaka ni Prince oh, tsaka yung pinsan niya. Ay ano, tito niya, mamaniobra ng kotse. Talong natin dito. Parang reception na po eh. Hindi, sumunod na tayo doon siya. Swimming pool siya. Overlooking, ganda oh. Ayan. Ang ganda ate yun. Sana, na time pa kami. Tara, picture mo. Picture mo kami ni Kiko. Dito yung ano, yung venue ng kasal ni Prince sa ni Dayan. Hinahanap namin yung ano, yung lugar ng ano, kung saan siya daraos yung kanyang kasal. Welcome to our wedding, yan. Dominic and Claudine. Selfie mirror by Love Hiraya. Ganda no, mga kaibigan. Ito yung venue, kaya lang inaayos pa. Ito yung venue nung ano, nung kasal ni Prince saka ni ano, ni Dayan. Ngayong gaganapin ngayong alas 3 ng hapon dito sa 10 Cent to Heaven sa Tanay Rizal. Ayan. Ganda ng mga view, overlooking. Hanapin natin sila kung saan.
po ay sa bulubundukin ng Tanay Rizal. Yun yung matatagpuan. Sabi na ito kulay itim ang bugnin doon yata, ano, pinakang chapel nitong Tencent to Heaven. Baba tayo. Nakita niyo na yung lugar? Ha? Doon sa may katawan. Saan? Oo, yung kasang pala doon sa taas. Ayaw nga akin pa tayo doon. Hindi, venue yun, di ba? Hindi, Hindi ba dyan? ayun yung daan doon, oh. Yung may mga tao. Hindi ba dito sa ano? Ito ang pinaka ano? Ate, Sa chapel yan yata dito, sa kulay itim dito. Bakit po doon pagad? Diyan po sa ano, sa may itong bubong ito. Ang gaganap. ano na yan? Isa lang po yung kakasalan dito. Isa lang. Si Prince lang. Tsaka si Claudine. Ayun. Ano, pupunta na ba tayo doon? kailan na si Monique Beto? Nakuha na ba yung makeup niya? Oo. Classmate ni Prince nung high school, mga kanyang kaibigan. Si Stasio tsaka si Tricia, hindi ko na alam yung iba yan. Mga classmate niya, mga kaibigan talaga nung sila high school sa ano, Marciana National High School. Ayan ako bunso. Yung ate niya nakatagil dito. Yung ate niya nakatagil dito. Ayan yung matyahin pinsan. Ito pinsan. So yung mapapangasawa ni Prince, si Dayan. My heart. And now, with that yes to warm my chest, I will walk in and start the rest of our life together. Kaya yan ang tao na dapat ninyong mamahalin at pag-iingatan panghabang buhay. Kaya ngayong araw, kayo ay aking tatanungin bilang pagtanggap at pangako ninyo sa bawat isa bilang mag-asawa. Ang tanging sagot lamang ninyo, Dom and Dayan, ay yes I do or sa Tagalog, tinatanggap ko. Pero bago kayo sumagot ng pagtanggap at pag-I do ninyo sa isa't isa, alam ko na lahat ng tao na narito ay masaya at silang dalawa ay susuportahan sa kanilang pagmamahalan at pagnanais na bumuo ng kanilang pamilya. Ngayon, Prince Dominic, tinatanggap mo ba si Dayan Claudine upang iyong maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo at siya ba ay iyong ibigin, aaliwin, gagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang titisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Tinatanggap ko po ang kanyang pag-ibig. Maraming salamat, Dom. And now, Dayan Claudine, tinatanggap mo ba si Prince Dominic upang iyong maging asawa, mamuhay magkasama, ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo at siya ba iyong ibigin, aaliwin, igagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang titisan habang kayong dalawa. Maraming salamat sa inyong dalawa, kaya sa lahat ng nakarinig ng kanilang pangako at pag-aido sa isa't isa, atin kong silang dalawa ay palakpakan, simbolo ng kanilang pangako
pagmamahalan at pagtanggap sa bawat pala ng Diyos. Makapangyarihang Diyos, malilikha ng sanlibutan, Panginoon, mayakda ng pamilya, tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa iyo. Sa araw na ito, si Prince Dominic at Diane Claudine ay nagpapasyang tanggapin ng kaloobong pag-aasawa. Patawarin po kami at hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo sila at gabayan sa gawain ito at tulungan mo silang maingatan ng kanilang pangako sa bawat isa na magmamahalang tapat magpakailanman. Ito ang aming hinihiling, Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, at maaari na po makakaupo ang bawat isa. Ganoon din sa inyo, Ayan. Muli, isang napakagandang araw at napakagandang hapon sa bawat isa na nais ninyong bumuo ng inyong pamilya, pinagpapaalam na nais ninyong maranasan ang isang kasarapan ng pamilya, pagkaroon ng isang pamilya na matibay, tagumpay, sa mga pagsubok na maapagsubok, kaganapan ng inyong buhay pagpapamilya. Tandaan niyo lamang ang mga salitang ito dahil ito ang makakatulong para sa isang matibay at tagumpay na pamilya. Dahil sa lahat po ng tao na narito, alam naman natin na walang isang perpektong pamilya. Lahat ng pamilya maaaring makaranas ng pagsubok, minsan kahirapan, minsan ito ay kalungkutan. Pero ganun pa man, hindi man lahat ng pamilya o wala man isang perfectong pamilya, meron pa rin magagawa para kayo ay magtagumpay sa inyong pagsasama, sa inyong pagnanais na bumuo ng pamilya dahil sa tulong ng ating Diyos. At ang unang salita na dapat ninyong tatandaan, na dapat ang tanging sentro lamang ng inyong pagmamahalan or be the center of your marriage life should be the Lord only. Because not all the time that the people that you invited to your wedding or to your marriage life ay hindi laging nariyan sa inyong tabi na magbibigay ng tulong, makikinig sa inyong mga pinagdadaanan dahil sila ay meron din ito na ang inyong pagsasama, panghabang buhay, matibay, na pagpapamilya simula ngayon. Kaya dapat kayo pinin niyo ang mga sising na ito bilang tanda ng pagkilala ng pag-ibig ng Diyos sa inyo at sa bawat isa. Kaya ngayon, at ngayon, bago mo isuot ang mga sising na yan, sundan mo ako sa aking sasabihin. Ang gagawin mo lamang, banggitin mo ang kanyang pangalan at sundan mo ako sa aking sasabihin. Diane Claudine, Ibinibigay ko sa iyo ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking delisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo at mamahalin ka at mamahalin ka sa hirap at sa ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at sa kalusugan, sa sakit at kalusugan, hanggang sa buhay at kamatayan. hanggang sa buhay at kamatayan. Ito ang aking pangako sa iyo. Ito ang pangako sa iyo. Kaliwang kamay. Prince Dominic, Ibinibigay ko sa iyo binibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo Nagpapakasal ako sa iyo at mamahalin ka at mamahalin ka. sa hirap at sa... At ngayon, Dom and Diane, maraming salamat sa inyong pagsuot ng mga singsing sa isa't isa dahil yan ay palatandaan na kayong dalawa ay naikasal na at para lamang sa isa't isa. Kayo man ay nasa trabaho at kung saan man kayo mapunta, at kayo man ay nasa bahay, dapat palagi ninyong suot ang mga bagay niya dahil yan ay magpapaalala na kayo ay naikasal at para lamang sa isa't isa. Kaya hands to the people in here, suot ang mga singsing na yan, maaari ninyong pakita yung kamay ninyo, Diane and Dom. My dearest Larry, my one and only Amber. Honestly, sobrang nahirapan ako kung paano ko sisimulan itong vow ko sa'yo. And I want to start by saying this to you. It is not easy to be the best thing that ever happened to you. Kaya congratulations, dahil ako ang nakatuluyan mo.
Pero mas maswerte ako dahil ikaw ang mapapangasawa ko. And it's hard to believe that in just 3 years, we've already seen so much, done so much, and built something that truly special, a love and friendship that I know will stand the test of time. This past week, leading up to today, has been filled with chaos and laughter, but also with so much joy. At ngayon, sa harap ng lahat, magsisimula ang isang mas masayang yugto ng ating buhay. Isang buhay na puno ng kalayaan at mga bagong pakikipagsapalaran. Isang buhay na kung saan ang ating pag-ibig ay patuloy na sumisigla at lumalalim habang magkasabay tayong tumatanda. A life where we love over the silliest things at patuloy na natututo sa isa't isa. Gusto kong balikan noong unang beses kitang nakita noong high school tayo. Sa totoo lang, naiirita agad ako sa'yo. Ang liit mong tao, pero grabe, para kang may built-in microphone sa bibig na sobrang daldal mo during our journalism training. At yung half-bangs hairstyle mo noon, sobrang classic, weird, emo, pero somehow, bagay na bagay sa'yo. Pero kahit ganoon, hindi ko rin maitatanggi sa palihim kong pasulyap-sulyap sa'yo, ay ang ganda mo pala. Nainggit pa nga ako noon kasi lahat ng teammates natin, close mo na. Ako na lang ang hindi. Gusto na kitang kausapin noon, pero syempre alam mo na, torpe mode si kuya. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na lang na nagkaka-text pala kayo ng kaibigan ko. Pero ang plot twist, palagi naman daw ako ang tinatanong mo sa usapan niyo. Doon ko na-realize, aba, may pag-asa pala ako. Doon nagsimula ang lahat. Sa simpleng biruan, asaran, at mga chat na halos gabi-gabi kong hinihintay. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagbago, pero unti-unti, napansin ko na lang na iba na yung ngiti ko kapag ikaw ang kausap ko. Yung dating nakakairitang boses mo, bigla na lang naging paborito kong marinig. Yung half-bangs na lagi kong tinatawanan, naging hairstyle na hindi ko makalimutan. At yung dating maliit na babaeng madaldal, ay siya pala yung magpapabago sa mundo ko. For you know that, even if we didn't succeed in the first chapter of our love story, because back then, we had things we needed to prioritize, dreams we had to chase, and selves we needed to find. Our story didn't really end there. November 2021. Who would have thought that one simple throwback photo of us would lead us here, about to sign a lifelong contract with no return policy. Salamat dahil muli kang dumating sa akin sa panahong kailangan ko ng karamay. Salamat dahil hindi ko na kailangang ipilit ang panahon na hanapin ka dahil kusa kang dumating. Dahil ibinigay ng tadhana sa alam kong tama at alam kong nawalan ng interes sa pag-ibig, pero nung dumating ka, ikaw muli ang nagpatunay at nagpabago sa akin. Ipinaalala mo sa akin ang malalim na kahulugan ng pagmamahal ay manggagaling sa taong may mabuting hangarin at sa iyo ko natagpuan mo. Pagmamahal na alam kong iningatan at pinagtibay mo sa mahabang panahon. Ipinaramdam mo sa akin na marami pang pwedeng magawa sa buhay ko. Ipinakita mo na mas maganda pala ang mundo kapag may kasama. Tinanggap mo kung sino ako. Hindi mo ako tinignan sa kung ano lang ang kaya kong ibigay. Dahil para sa'yo, ang mahalaga sa'yo, ay masaya tayong pareho. I knew I loved you the moment I realized I didn't have to fix myself to be loved by you. You believe in me when I couldn't believe in myself. Ni minsan, hindi mo ako pinabayaan. Kapag nawawalan ako ng dahilan, lagi mo akong binibigyan ng rason. Kapag nadapa ako, lagi mo akong binabangon. Marami sa ating naging hamon, pero kinaya natin lahat ng iyon. Saksi ako sa kaya ng katawan ko. Maging taga-ubos ng pagkain mo hindi mo na kaya. Aalagaan at poprotektahan kita kahit sa 10,000 ipis at gatumba pa. Liligawan at kakantahan pa rin kita kahit hanggang sa pagtanda nating dalawa. And when I say mas love kita,
it doesn't mean na mas mahal kita more than you do. Dahil kahit alam ko na sa ating dalawa ay mas patay na patay ka. Mas mahal kita every time we have challenges that we will face together. Mas mahal kita sa lahat ng achievement at happiness na may encounter natin, everything in between. At hindi ko at ako ang magiging sandalan mo. I promise to give you the freedom to be the successful woman that you have always dreamed to be. Sisigurad Parang kahapon lang, I was writing you a letter na sinasagot ng kita. And now, here I am, standing before you, saying my vows as I accept you as my husband. Today, surrounded by the love of those who matter most, I make these promises to you, not just for this moment, but for every moment to come. I promise to love you in all seasons, not just in the beautiful ones, but in the difficult ones, when love is choice to be made again and again. I will never ask more than what you can give, because you, just as you are, will always be enough for me. I vow to stand beside you, to listen, to fight for us, and to never take this love for granted. And as the years pass, no matter how life changes, my heart will always recognize you as its greatest decision. You have seen me in moments I wish I could hide, and yet you've only ever drawn me closer. I love how you handle me. Lahat ng katuyuan, kamalditahan, at kaartehan ko sa buhay. My temper, my never-ending mood swings, my ethos fatigue, my anxiety, at lalo na kapag napapansin mong overstimulated na. Dati, I would pray to the Lord, please give me someone who can handle me. And now, He gave me you. Yung lalaking hihinga lang ng malalim kapag moody na ako. Yung taong pilit akong iipinigin sa mga times na ultimo yung sarili ko, hindi ko na maintindihan. As my favorite line goes, babe, di mo na ako love. Tuwing gusto kong magpalambing, mas lalo mo pa akong pinapaalalahanan kung gaano mo ako kamahal. Palagi ako magpapasalamat sa iyo for all the patience you have kasi alam mo namang konti lang yun sa akin. I love how you understand me, how you softened my edges and helped me grow. Before, alam kong sobrang tapang ng personality ko at hindi ako nagpapatalo. But you've taught me the beauty of compromise, of meeting in the middle, of choosing love over pride. With you, I've learned that love is not about winning, but about building a life together. One where we both feel heard, valued, and safe. Pero syempre, dapat palagi pa rin ako tama. Remember when you asked, bakit kaya parang yung ibang tao di kinala bagets? That they see you as serious, distant, and sometimes hard to read? Alam nyo guys, that's just Dom. Trying to be the tough guy. If only you could see how soft he is with me, how kind-hearted he truly is, how deeply he loves his family, and how much goodness there is in him. You will love him even more. That's what I love about us. We have a quiet kind of magic only the two of us understand. Whenever we are together, everything is bliss. It's so easy to love you. I always tell my friends how lucky I am to have you. How you try to give me everything in the little ways you can. Tapos makikita ko yung mga mata mo na sobrang saya kapag ginagawa mo yun. And for that, I appreciate you even more. And just imagine what you'll be able to give our family in the future. Know that I believe in you, I will support you, and I will patiently wait for our time to come. It still feels unreal how fate found its way to bring us back to this moment. From that high school kilig, who would have thought that in the end, it would be us? Parang sinadya ng mundo na paghiwalayin muna tayo para pareho tayo mag-mature at mag-grow. I can imagine kung nasaan ako ngayon kung hindi ako nag-Facebook that time at hindi ko nakita yung memories natin ng high school. Because that simple moment brought us here, to this very day.
not as the same high school kids we once were, but as two people who've grown, learned, and are now ready to become one. I look forward to a life with you that's full of simple joys, quiet dreams, and shared laughter. I imagine a home always filled with love, days that feel light, and the strength to get through the ones that will help. And I know that whatever life brings, as long as I have you, I have everything. You are my safe place, my greatest adventure, and my forever. And for all the days of my life, today, and for all my tomorrows, I choose you over and Sige, okay over lang. in every lifetime, always. Maraming salamat sa naglagay ng belo at ang maglalagay ng kordon para sa magkasamang Adong and Dayan. Si Ate ba yun? Ayan. Maraming salamat sa naglagay ng belo at ng kordon. Ang belo, isa itong napakahalagang simbolo ng inyong pagmamahalan. Dahil ang salita ng Diyos na ang belo, na dapat ito ang simbolo ng inyong pangako na kayong dalawa ay pinagkakaisa ng ating batas at ng ating Diyos. Sa-isag ito ng pag-iisa ng dating dalawang tao na ngayon ay pinagbubuo at pinagkakaisa ng ating Diyos, na ang babae ay buong pagpapasako para sa iyong asawa, na dapat ikaw ay susuporta at gagabay sa iyong asawang lalaki. At ngayon naman sa iyo, Adom, na ikaw ang lalaki na mag-iingat, papahalagahan at mamahalin ang iyong asawa sa lahat ng pagkakataon. Dahil ito ang simbolo na kayo ay pinagkakaisa at dapat sa lahat ng basbasan at pinagkaisa na ng ating Diyos. Kaya ngayon, sindihan ninyo. At silang dalawa ay magiging isa pahayag ng banal na kasulatan. Ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay, ng iisang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ng kahit na sino man, dahil kayo ay mayroon ng asawa at kayo ngayon ay pinagkakaisa na ng batas, higit sa lahat ng ating Diyos. Kaya maaari ninyong patayin ang kandila na may hawak ninyo. Dom. Claudine, ipinahayag ninyo sa harapan ng Diyos at ang kapulungan ito ang inyong pagnanais na pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ay pinagkaloob sa atin ng Republika ng Pilipinas at ng Simbahan, ako, si Reverend Esperidion Flores, ipinahahayag na si Prince Dominic at Dayan Claudine ngayon ay mag-asawa na alinsunod sa batas, at kung ano ang pinagkaisa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit na sino man, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Palakpakan po natin ang bagong kasal na si Dominic at Dayan. Tunay na kayo ay ganap na mag-asawa na. Ito yung tinatawag na first kiss, o lilinawin ko, yung first legal kiss, dahil kung meron mang nauna, yun ay mananatili pang illegal. So ngayon pa lamang ang legal na halik bilang ganap na mag-asawa. Kaya Dom, handa ka na. Kaya Prince Dominic, di ko na patatagalin, maaari mo nang halikan ang iyong pinakamamahal na asawa na si Dayan Claudine. You may now kiss your bride. Si Prince Dominic at Dayan Claudine na ngayon ay tatawagin natin Ginong at Ginang Kamat. Mabuhay ang bagong kasal. Tayo po ay kapalay. God bless everyone. Tayo po ay kapalay kayo. Ayan, tapos na yung kasalan ni Dayan at ni Prince. Bakit na papunta na sa venue? Yan yung aking mag-ino. Ayan,
Nakayaka niya si James. James. Hindi na. Hindi mo ka nakaahon nun. Pero 0 days lamban ng game. Lamban G. Lamban the gets. Si ano? Si Engay. Ito na. Kahit saan naman siya. Ha? Kahit saan? Oo. Asa si Papi mo? Yan siya. Please all welcome our bride and groom. Make some noise to Kudin and Tommy. Here they are, everyone. And it's your bride and groom. Wait, there's more! Don't just sweat it, baby. Whatever they gonna do it, everyone! Everybody say, mabuhay ang bagong kasal! Congratulations, Sir Goldie. And now, ladies and gentlemen, let's all welcome our bride and groom for your first dance as a husband and wife. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the Monday a masterpiece. Oh my love, I take a look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead bed, on the edge of the night, staying drunk on the ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild. When the ordinary, you got me kissing the ground. When the sanctuary, shadow me when you touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Hopeless, hallelujah. Hope this side of heaven's gate. All my life I'll do ya. Breathe in, take my breath away. I try to outweigh, you're the smoke of the clay. Oh my, taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead bed, on the edge of your night, staying drunk on your ride. The
kay Sinaywan. It's a total performance at the same time of our bride. You are the one who makes me happy when everything else turns gray. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the mad sense I make. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Folks and friends, let's give a big hand to the mother of our groom, Mama Annalyn. Thank you so